medyo kaduda-duda na talaga. For Gilad, Valentina lang yung magic damage output na meron sila. But at the same time, for APBX, nag-glue sila. Pero ang iniisip ko naman dito, sino ang primary target mo dito for a glue? Possible si Hani Salas kasi isang dash lang eh. Diba? Siya lang yung pinakamadali so far. And pwede rin naman na kung sino yung haharap, it's either Lotus or itong si Maiko with the Arlot. Siya Sabagay. yung bibigyan. Sa bagay kasi kapag kunyari yung Marquis, nakita niya na nag-split si Glue at pasakay na sa kanya, mapo-force out na agad yung combo, yung Mortal Coil. Parang kahit hindi mo pa gustong gamitin, gagamitin mo na para lang hindi ka masaniban. Yun na naman yung technique kaya Marquis eh. Pilitin mo lang na gamitin niya yung Mortal Coil niya. Almost all of his damage goes down the drain dahil nga yung passive niya na nadagdagan yung attack speed niya, pwede mong iwasan. Na naka-export jungle pa ang side ng AP Brencia. So, guaranteed poke is high for AP Brencia. Ito na ata yung story talaga para kay Takinaga. Takinaga, huwag ka na mag-assassin, huwag ka na mag-full utility. Kuha na lang tayo ng mga jungler na hindi madaling i-take down, pero may damage output ka pa rin at kaya mo pa rin maging si Takinaga. Kaya mo pa rin mag-angas. Diba? Meron kasing merong linya, may boundary between utility maliit lang yun and usually. assassin. Manipis lang yun na wire. Kaso, nandun nakatayo si Takinaga. Alpha, andun yung mga Guinevere, Martis, di ba? Ganalicious para sa playstyle niya. Semi-assassin na semi-fighter, di ba? Parang maginoon na medyo bastos yung dating I definitely like the adjustment na ginawa nila dito, Joshi. And for Micro, siya naman ang may hawak dito ng XP lane na Arlot. And ngayon ko lang din naisip, in terms of laning, hindi nagdadalawang isip lumaban ng isang glue sa isang Arlot. So kumbaga, nahirapan na nga dito si Hani Salas, pero kung tutuusin, in terms of laning, kaya mag-last ng isang glue doon sa Arlot. Oo nga. Yung heal kasi ng kanyang Gu, pag tinapakan niya yon, nai-heal lang. Hindi naman ganun ka-constant yung poke ng Arlot, diba? Kapag natapos yung combo niyan, parang ang gagawin na lang niyan, bumasic attack at maghanap ng ibang mga crowd control. Pero ngayon, sa taas ang plano, yung gustong unahin ng AP Brencia would be the top lane. At alam din naman ni Takinaga yon, kaya sumama na sa party. Takinaga dito, still trying to find a proper target, pero ang hirap kasi patayin ng dalawa talaga dito. Kung isipin mo isang glue, isang X-board, Vexana lang yung pwede mo targetin dito na madali. Hindi pa nila maaabot yan. Ang hirap pa abutin kasi sasalo ka ng apoy, sasalo ka ng mga Gu galing sa glue and turtle fight. Loisa. Parang natin yan ngayon. Parang weather natin yan ngayon. Glue tsaka X-board. Mainit tapos medyo malagkit. Tama naman. Ganun yan mainit ngayon Oo. Kaya lamang din naman sila sa posisyon. Tingnan mo naman, si Takinaga ay Mortal Coil palapit. Hindi masastun ng Wild Charge. Pero may ginagawa doon na final slash na gagamitin. Retry still kay Loy sa mapupunta. Takinaga ay mawawala na for Gilad. Pwede pa sumunod si Lotus. Pero yung disiplina ng AP Brencia. And you would see na in terms of the skills, yung pag-line up ng mga skills, yung pag-team fight, ang laki ng lamang ngayon ng side ng AP Brencia. Kumbaga ito yung tinatawag mong symphony of skills Yun. Diba? Parang nagme-make sense yung nagme-make sense lahat ng bitaw Parang music na. Parang kanina. music, parang banda. Maapin na tayo ngayon. Maapin na. Dumaan na tayo ng physical education. May football na kanina, tsaka may boxing music na. Arts na lang yung kulang. Tingnan natin kung gaano ka-creative si How dito in terms of stealing yung kanyang mga ultimate mamaya. Yun yung arts. Ang dami niya pwedeng kunin Pwedeng Nino, pwedeng Valentin, Vexana, pwedeng X-board. Diba? Wag lang yung siguro, yung blue kasi medyo rap mahi yun. Oo, kumbaga kung ginusto mo yung glue, ginusto mo yan wala trip mo yan. Bahala ka dyan. Pero ako, sinasabi ko sa'yo, wag. Tama naman. Mahirap yan. Wag mong subukan. Wag mo subukan. Promise. Kasi mahirap talaga. At si How, medyo ramdam natin na ito yung kakulangan ng ng damage output na sinasabi mo, Butters. Ramdam niya ngayon na wala siyang mapiga Yung pigang-piga na pero wala talagang makatas Yeah, and in terms of the resources, talagang pinipilit ng Gila dito kahit pa paano na mag-contest. Although in terms
of the gold na meron tayo ngayon, eh mukhang hindi naman gaano kalaki. Pero look at the map control na pinapakita dito ng side ng AP Brencia. Parang kung magtuloy-tuloy ito, it's inevitable na lumaki ang gold lead na yan. Kailangan makahanap dito ng G-Lad ng way to get back yung kanilang yung lost momentum nila from game number 1. Dapat something extra at mukhang ito na ba yung extra na yon kasi si Ani Salas ay may extra position at makukuha niya yung kill against dito kay Ven. Uy, pero hindi pa nga patay. lang, hindi pa siya makakatakas dahil nandun din naman si Scary Meme. Andyan yung apoy na binabato ni Loisa pero aatras ang G-Lad. Enough na nakakuha ng isang kill si Ani Salas doon but in counter, AP Brencia pa din ay nakakuha kay Hani Salas din naman. So, tablado pa rin. Ganun pa rin yung kalamangan. And Loisa dito, tinarget ni Micro at yun yung talagang way nila. Take out the Piraga armor para hindi ganun kataas yung potential nila. Ken, nakakabit. Ibig sabihin, tataas yung buhay niya pero si Micro nandun pa rin sa may likod. Tuloy pa ang laban. Nahabol ngayon ng G-Lad. Micro, naghahanap ng pwedeng islashin. Pero mukhang wala siyang aabutan. May flicker sa doon. Aabutan si Zay. Pero hindi naman aabot ang ibang members ng G-Lad. Invade na lang. Sino makakakuha? And it's still gonna be Loisa. Unsuccessful invasion from G-Lad. Berbeta Turtle. Kabako na ng kalamangan. Merong wild charge na gagamitin kay Ven. Hindi pinagpapahinga yung carry, Butters. Dito pa rin pumupunto yung side ng G-Lad. Alam nila na mas mabilis maging active yung kanilang Beatrix. Kaya naman ang gawin natin, i-delay natin si Ven. Nakakadalawan tayo sa kanya. Even though may Purify, nagigat sila yung timing at nabibigyan nila ng proper attention yung carry dito para hindi lumaki na mabilis. Alam mo, si Hani Salas, na napansin ko lang, nung nakita niya na medyo umiinit na ang dance floor sa bottom lane, lumipat na siya ng top lane. Pagkakuha ng turtle, kayo na dyan angat na ako. Hanap na ako ng ibang objective ng ibang trabaho. But Lotus ay inihaw yung pader eh. Inihaw yung bato. Ang tawag dyan, ganyan gumawa ng, anong tawag doon? Hollow blocks. Tama naman, niluto ang bato. Niluto ang bato. Yan yung mga hollow blocks. Ganyan po yan. Pero doon sa may taas, sinusugod doon si Beatrix. Wala silang magawa. Death from all corners of the map. Micro trying to fight, trying to sustain. Di talaga kaya. At nakuha pa yung panalo dun sa top lane with Hani Salas falling down. Clearly a win. For AP Brencia at hindi pa tapos. It's gonna be how na matitira. 3 na ang nawala. Aapat pa ba? Pero mukhang si Lotus ay nandiyan na rin naman. Meron pang Guardians Banner na pwedeng ilapag. Pero naabot sila ng mga battery. Nasakyan pa nga ni Ken. Kaya makukuha si How. That's technically 4-man down. Make it an unofficial wipeout for AP Brencia. Yung kaninang tumatabla-tabla na gold. Ngayon, lumulobo na for AP Brencia. Masyado na nanggigigil dito yung mga members ng side ng G-Lad. Kumbaga, ang nangyayari dito, Joshi, nakikita nila na si Loisa tutumba. Tinatry nila i-take yung streak, pero si Zay ang mabibigyan doon. Ganda ng final slash na ginamit ni Micro. Tuloy pa naman si Takinaga doon, pero yung battery na naman. Diba, imbis na calculated asim lang yung ginagawa ni Takinaga, napapa-overextend kasi na pull back ng mga baterya. Ngayon si Ken ay medyo naiwan na. Pero with the loss of Takinaga, makukuha ng AP Brencia yung turtle. Meron pa ring advances dito yung mga members ng side ng G-Lad para hindi gaano lumaki yung kalamangan na ito. And nasa point ngayon ng AP Brencia na kahit pa paano, kailangan pa rin nila mag-def ng kanilang mga torre. Kung may kita rin kay Remin, talagang binibigyan nila. And si Hani Salas, memorize talaga yung hero na to. Alam niya rin na nandun na yung mga members ng AP Brencia, kaya mapapa-flicker out na rin siya. But then G-Lad would technically run back sa base nila dahil alam nila na hindi natin basta-basta mati-take down si Loisa eh. Ito pre, may flask na. May Flask of the Oasis na. Oo. And kung kanina, ang pinaka-problema kasi pagka kumuha ka ng 1 minuto talaga para sa kalaban mo, is yung usual damage na iniisip mong enough na, minsan nagkakaroon pa ng konting kariting na natitira, tapos nakaka-annoying kasi yun eh. Dahil sa heal. Oo. Pero kasi, yun yung mga bagay na hindi iniisip dapat ng isang Martis. Kaso, ang problema, yung Martis, napapakomit din dito si Takinaga. Kahit hindi naman dapat siya yung nauuna na siya. May conceal na gagamitin para lang bumilis. Alam nilang walang flicker si Ani Salas. Ginamit na rin yung wild charge.
para di na makahabol pa. Good save mula kay Lotus. Pero may ibang laban ng ibang miyembro ng Game Lab Desolators. Nasakyan si Micro. Dumadash. At mukhang dinidelay lang niya yung inevitable na mamamatay din siya sa sitwasyon na yon. Takenaga doon sa likod. Sinubok harapan yung mga backlaners pero mukhang siya yung nasaktan kaya atras na rin daw. 5 miyembro mula sa AP Francia. Tuloy sa gitnang bahagi ng mapa. May retry na tumunog kay Takenaga pero alam din ng AP Francia. Orometry na. 8 seconds yung Lord. Atin na to. Meron bang contest na na ibabato dito yung side ng G-Lad? Kung iisipin mo pwede naman nila i-snipein to para kahit papaano ay hindi mawala sa kanila. Pero say, hinahanap niya yung tamang pwesto eh. Kumbaga titingnan niya yung vision para sure na sa kanila ang Lord. Ganda rin ng pagharap ni Lotus. Hindi siya na crowd control nung pagbagsak ni EG Boy. Pero what's good for AP Francia, they have the Lord. They have the advantage. 4.3k gold. Gitna palalabas. The shortest way possible. At maaaring gumawa ng play si Scary Meme. One good setup might cost the game for Game Lab Desolators. AP Francia, pinapakita lang nila talaga na isa sila sa mga top teams dito. They're not a stepping stone of those best teams na nakakalaban nila. They want to take them down. G-Lad, nagpakita na sila ng pangil kanina. AP Francia, they need to answer back. Ito na yung kuko na kailangan nila. Pero meron Minowan's Fury doon na sakto lang sa iisa. Micro ang makukuha. Nandyan naman yung Sandra muna sa globe pero flickering out. Papoposisyon ngayon si Ken sa maling posisyon. Kaya naman makukuha ni Hao yung buhay niya. Takenaga nakikipaglaban para sa buhay niya pero may last insanity na ibibigay sa loob mismo ng base pero hindi aabot si Loisa. Aatras ang AP Francia pero maganda for Game Lab Desolators nakaisa. Ngayon may luxury sila na pwedeng lumabas kasi alam nila na medyo may damage output na, nararamdaman na yung sakit even ni Ani Salas at even itong si Hao. Habang tumatagal itong laban na to, mas lalong hindi pwedeng talaga mapitas dito si Loisa. 602, masyado mataas yung bounty na neto. Ang hirap pag nabigay pa yan kay Hani Salas o di kaya kay Hao. Diba? Yung kakulangan sa damage baka biglang maging sakto o baka sumobra na ngayon. Knowing that this is still a Valentina, diba? May ano to eh, may scale to. May gulong, late game may skill gulong. to. Oo, minsan nasa ibabaw, minsan nasa taas. Pero si Loisa dito yung damage output na nabibigay nila kay Yun na. Loisa, malaki-laki din. Kaso ang problema, every time na matatanggal nila yung Piraga Armor, nandun sa harap agad yung mga ibang mga kampe. Minowan's Fury, napakaganda! Walang tatamaan. Hoy! Makakatras pero yung kinopya ni Yao na Minowan's Fury ay sakto naman yata para sa kanila. Kaya naman ngayon ay isa-isang umaatras sa mga tropa. Pero mukhang babalik na rin ng AP Francia kasi ngayon Game Lab na yung umuwi sa base nila. Nakuhanan pa ng isa. Kaso nga lang hindi itutuloy ng AP Francia kasi alam nila nakakaramdam na sila. Ngayon may Has Clause na nakuha doon si Hani Salas. May pakiramdam ako if ever hindi nabitaw ni Hani Salas yung mga ultimate niya na maaga doon, that could have been the clash na hinahanap ng side ng G-Lad. But for AP Francia, kailangan nila mag-ingat sa mga ganong klaseng call. Exactly. Yung call na yon dahil sa pagiging gigil nila, parang pag naulit pa yon at nag-align na talaga yung mga dapat na bagay para sa side ng G-Lad, that could have been the turnaround na hinahanap nila. At eto, kung nag-uusap na tayo ng mga subject, mag-history tayo ngayon, Butters. Ano yung history na yan? Game Lab, AP Francia, may hawak ng record na 52 minutes bigla ko lang naramdaman ngayon kasi parang tatagal to eh. Sa Why? mga nangyayaring bigayan sa laban, parang tatagal to ng mga 30 minutes eh. Pero teka lang, gusto nang madaliin. Minowan's Fury sa isa, para makuna yung buhay ni Lotus. Ngayon yung Lord ang pagpepiestahan. Scary Meme with those TPs. Pinapakita ang angas ng AP Francia. AP Francia, alam nila, this is all about the numbers game. Kaya kahit napapansin mo doon, si Lotus lang yun si Rome lang yun. Nagamitan nila ng Minowan's Fury. Alam nila na if ever man may isang kulang na team dito, hindi na talaga makakapalag. It just so happened na sobrang tanky lang talaga ng mga heroes dito. Sa side ng AP Francia, ang hirap din huli nila, Zay. Parang ano din kasi, for a Minotaur, sobrang laki ng AOE ng Minowan's Fury. To a point na, sige, subukan yung iligtas tong nahuli namin. Madadamay kayo. Yung parang ganong factor na hindi na lang siya basta panghuli, pang zone na rin na wala nang makakatulong pa. May final slash kay Loisa, pinalapit lang niya ng bahagya,
merong pagdamba yung Lord at butas na nga ang gitna ng Game Lab Desolators. Sinusubukan ata si Peyton dun sa loob ng ano. Oo, sinusubukan Oo. papunta sa loob ng base pero si Takinagay nasakyan na lang ni Ken at mukhang mapaburst Binawas Fury gagamitin din naman ni Scary Meme. Wala na ang jungler ng Game Lab Desolators. Kompleto ang 5. Walang Piraga Armor si Loisa pero may Immortality pa. Kakayanin ba ng mga minion waves? Kakayanin ba Tower Lock? Unti-unting Hindi pa umabot sa kambuhay kaya. ng base. Meron pang round Meron pang isa, number meron pang 2. isa, meron pang isa. Pero gagamitin na lang Insanity. Kaso nga lang may nagta-Tower Lock and it's AB Brencia forcing a game 3 for the